napili ba natin? Assured ba tayo na mababagong Pilipinas? Hindi pa rin. Dahil kahit malakas ang ating presidente o ang ating presidentiable, kung hindi natin marereforma ang COMELEC, ang eleksyon, sa tingin ba natin magiging patas ang laban? O magsususpecha pa rin tayo na ang vote counting machine ay hindi accurate? Yung talaga bang boto natin ay yan ba ang talagang bibilangin ng makina? O dapat nating ilaban at hingin sa COMELEC na dapat manual counting tayo at the precinct level? Para ang representatives natin meron election return. At yung transmission, saka na maging electronic. So it should be a hybrid. Kasi tayo, buboto tayo sa balota. Kakainin ng makina. Lalabas ang resibo. Yung iba nagrereklamo na hindi pareho yung lumabas sa resibo sa pinilang. Yung iba nagrereklamo, bakit overvoting? 12 na naman yung binoto nila. At ganun ba ka bobo ang mga Pilipino? At magkano? Ilan raw yung overvoting? 18 million ba? 17? More or less? Ganun ba karami? 17 million ba ng Pilipino ay boboto ng more than 12? Kung tama yung sinabing figure, 17 million. Okay, gawin mo ng 6 million. 6 million vote could swing the result ng senatorial. Pag hindi natin maimbestigahan ang 2025 election, kahit popular ang ating presidentiable, hindi tayo confident na mailuluklok natin sa 2028 election ang gusto nating presidente. So, attorney, ano dapat natin gawin? Pag nabuo na natin itong organisasyong ito, dapat meron tayong letter request. Hingi tayo sa ating mga senador na magkaroon ng Senate investigation sa 2025 election. Bakit Senado? Meron ng pending case sa COMELEC. Meron ng pending case sa Supreme Court. Pero mabagal ang proseso doon. Dahil sa due process na tinatawag, nagsasagutan pa sa papel at pwedeng ilaban sa Korte Suprema. Pero kung Senate investigation, di ba nakita natin yung quadro, ang bilis? Pag sinampi na yung isang dokumento, dapat ibigay, otherwise makukulong. O di kami rin ng Senado para mabilis ang investigasyon sa eleksyon. Yan po ang nakita natin na pinakamabilis na paraan at pinakamura. Pabuksan yung mga balota ng mga sample areas para makita natin ang balota ba pareho sa resibo, pareho ba sa transmitted result. Kung pareho, di talagang nagkulang tayo sa kampanya. Gaya sa akin, sa personal, nagkulang ako sa pagbisita sa Luzon at Metro Manila. So alam ko, may pagkukulang sa aking kampanya. Kung totoo man na walang daya, hindi magpakilala ko ngayon. Pero kung makita natin na iba yung resulta, mahirap po magkampanya kung yung resulta na desisyonan ng makinarya o ng makina. Nanin na po yung Lanao del Sur. Now, so we have to have a position regarding election, and we appeal to our senators para ma-ensure natin na yung 2028 election patas. Kung matalo tayo, basta patas na laban. At ano rin yung dapat nating gawin para magkaroon tayo ng isang malakas
na kandidato bilang presidente, we have to organize. Dapat palakihin ang grupo ng reforma. At kung malaki na yung ating grupo, ipaintindi natin sa kanila na kung gusto natin ng tunay na reforma, maglagay kayo ng mga kandidato na sa tingin ninyo ay makakatulong sa bansa at merong konkretong programa para sa ating bayan. Bago ako magtapos sa aking pag-uusap o sa aking sharing, gusto ko lang i-remind sa atin na yung isang rason na bakit rin ako nasaktan na hindi pa ako nanalo ng eleksyon. Dahil ako po'y naniniwala na yung aking programang pinag-aralan at isinusulong sa ating bansa ay yan talaga ang makakapagbago sa Pilipinas, lalo na sa ekonomiya. Sinasabi ko nung kampanya na dala ni Atty. Hino ang pinakamagaling na National Economic Program sa ating bansa. Ano po yun? The Philippines needs to industrialize. We need to become a manufacturing country. Ang prioridad natin pagpaparami ng trabaho. Hindi lang nag-i-import ng mga bagay-bagay. Dapat nagmamanufacture tayo para marami tayong factories. Pangalawa, we have to do, dapat natin gawin, state-managed farming. Ano nga yan? Baka nakalimutan na ninyo. Ang mga lupain na pagmay-ari ng gobyerno na nakatiwangwang, dapat lagyan ng gobyerno ng negosyong agrikultura. Pagtatanim, warehouse, factories, distribution center, transport center, lahat ng negosyo na nakatuon sa agrikultura, gobyerno na magkapital at maggawa ng mga trabaho. Imagine nyo ang daming trabaho magagawa. Yung pangalawang parte niyan, lahat ng lupa na pagmamayari ng pribadong sektor na pwedeng lagyan ng negosyong agrikultura, mag-offer ang gobyerno na i-manage ito. Rentahan. Magre-rent yung government sa private lands. Hindi na yung persahan kukunin. Dahil po sa aking personal na pag-aaral, failure po ang agrarian reform. Ako lang po yung sa tingin kong lakas loob na nagsasabi na naging failure ang agrarian reform. Bakit? Kung naging successful yung agrarian reform, bakit pinakamahirap na sektor ang ating farmers hanggang ngayon? Kasi pag binigay sa kanila yung lupa, hindi naman libre, dapat bayaran nila within 10 years. Yung iba nagbabayad, yung iba hindi. Pag nakuha nila yung lupa, yung iba successful rin. Pero karamihan, binibenta nila sa mayayaman, sa subdivision developer. So yung nagbenta ng lupa, kumita sila ng 300,000 example, pero hindi na nabago buhay nila. Balik sila sa mahirap dahil walang negosyo. So, under state-managed farming, yung gagawin, hindi persahan kukunin yung lupa. Mag-offer yung gobyerno. Gusto mo bang parenta sa amin yung lupa mo? Kami magmamanage. Priority ka pa na makatrabaho sa gobyerno sa sarili mong lupa. Together with government lands na ipapatakbuhin ng gobyerno sa agribusiness, imagine niyo trabaho yung makikreate natin. Industrialization, state-managed farming, yung konsepto niyan pwede rin sa state-managed fishing. Bakit hindi sumali yung gobyerno sa fishing business para bigyan
ng trabaho na may mataas na sahod yung mga fisherman. It does not mean na titigil yung pribadong sektor. Continue sila sa kanilang negosyo. But sa pagkukulang ng pribadong sektor, gobyerno dapat ang magbibigay ng trabaho. Narinig nyo ba yan, yung mga programa sa ating mga nakaupong politiko? Pilipinas, may ganyan bang programa ang ating gobyerno? Sa muna, bago bayan. Ang nakasanayan ng ating mga leader dito sa ating bansa ay yung tinatawag nating ayuda politics. Ililibre lahat kasi hindi naman nila pera eh. Pero hindi nila binibigay yung solusyon. Ang solusyon po sa kahirapan, trabaho. Ito. Kaya po, medyo masakit sa aking damdamin, sa aking loob, ito lahat. Dahil ang sagot sa problema ng bansa, nakita ko na, alam ko na, sinabi ko nung kampanya. Pero nakulangan tayo ng kampanya o nakulangan ng resources. Wala nga akong billboard dito sa Metro Manila eh. At talagang hindi pa kulang ng oras pagpapakilala. Kasi hindi naman ako sikat na tao nung October of 2024 nung nag-file ako. Pero pasalamat pa rin ako sa limited resources natin at sa limited na oras na ilabas ko ang programang aking isinusulong sa inyo. Yung iba nakakaalala, yung iba rin nakakalimot, pero sana sa mga leader na nandyan ngayon sa Malacanang, mga senador natin, mga congressman, kung talagang gusto natin ma-reforma yung sistema, hindi lang sa issue ng corruption, but sa issue ng ekonomiya, yung aking pong isinishare at isinusulong, yan po sa tingin ko ay tamang solusyon para maiahon natin ang maraming Pilipino sa kahirapan. At isang good news sa aking sarili, nung nasa Malaysia ako kasama si VP Sara, in private, nung kasama kami sa stage, sabi niya sa akin, nung pagkatapos kong magsalita, sabi niya, tumayo siya at nag-fist bump sa akin. Sabi niya, kaya nga kita binoto, Atty. Hilo. Gusto ko yung state managed farming. Tayo na sa grupong ito, kahit ano man yung mga issues na ating kinakaharap kasama ng mga kalyado natin sa Duterte, yung endgame natin na immediate endgame, again, we have to win sa presidential, yung 2028 election. Otherwise, we will face the same problem. Yung immediate na paraan, we have to appeal to our senators na magkaroon ng Senate investigation sa 2025 election. Pangatlo, magpalakas tayo, magparami ng miyembro sa reforma kasi sila tayo yung magluluklok ng susunod na presidente. Salamat po.